Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, muling binuhay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang makasaysayang Binondo District. Pinangunahan ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos ang ceremonial lighting ng tanyag na Jones Bridge sa Maynila noong Sabado, kasabay ng selebrasyon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Pangulong Marcos, pagagandahin pa ang Binondo kung saan lahat ng tao ay tiyak babalik-balikan ito. This is what the Chinatown Revitalization Project is all about. It's about restoring Binondo, reaffirming its cultural and historical place and significance to our shared heritage. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Filipino-Chinese community para sa pagpapanatili ng mayamang kasaysayan at kultura ng Binondo, Maynila. Sa kanyang pangunguna sa ceremonial lighting ng Jones Bridge sa Binondo, sinabi ni Pangulong Marcos na malaki ang naging papel ng Filipino-Chinese community sa preserbasyon at pag-aalaga sa Binondo, kaya nananatili pa rin buhay sa gitna ng nagbabagong kultura. I thank the vibrant community of Binondo, from the families, the merchants, the students, the elders, all of those who have kept this place alive and vibrant and an important part of our continuing cultural evolution. You have done much more for our heritage, more than you can ever know. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang National Irrigation Administration o NIA na tiyaking maayos at naaalagaan ang mga malalaking kanal at irigasyon sa bansa para matulungan ang mga magsasaka sa kanilang produksyon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang irigasyon sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa bansa at pagtulong sa mga magsasaka para sa kanilang kabuhayan. Anya, isa ito sa mga hakbang para mapanatiling malakas at matatag ang produksyon ng agrikultura kasabay ng pag-unlad sa kanayunan. Mahalaga sa agrikultura ang patubig at itong mga makinaryang ito ay sisiguruhin ang irigasyon natin na laging well-maintained. Maganda ang daloy ng tubig. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na magpapatuloy ang programa ng kanyang administrasyon na 20 bigas meron na. Sa nasabing programa, nakakabili ang publiko ng 20 pesos kada kilo na bigas at mas nabebenepisyohan ang mga matatanda, person with disability at mahihirap na pamilya. Ipinangako ng Pangulo na magtatagal ito basta't nagtutulungan lamang ang gobyerno at taong bayan. Masusustain po natin yan basta't nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguruhin natin ay hindi mawawala ng abot-kayang bigas ang ating mga kababayan. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagsuporta ng University of Southern Mindanao o USM sa programang seguridad sa pagkain ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa panayam ng programang Go Agri, sinabi ni USM President Jonald Pimentel na patuloy ito sa pagpapakilala ng mga teknolohiya na maaring gamitin para sa mas maganda at mas maraming produksyon sa pagsasaka. Sa nasabing universidad nang gagaling ang iba't ibang variety ng mais, kakao at iba pang mga binhi. Food security kagaya ng research ng cereals, i-improve yung iba-ibang klaseng cereals for food security para mayroon tayong tinatawag na alternative, hindi lang sa rice. So, tinitingnan ang possibility na pwede tayong maka-develop or maka-innovate ng mga bagong way to produce cereals. Si University of Southern Mindanao President Jonald Pimentel. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na maglulunsad ang gobyerno ng state-of-the-art National Emergency Hotline bilang bahagi ng kampanya ng administrasyon laban sa kriminalidad. Binigyang diin ng Pangulo na prioridad ng kanyang pamamahala ang seguridad at kaligtasan ng taong bayan laban sa krimen. Anya, ginagawa na ang emergency hotline na 911 at magiging katuwang ng 3-minute police response ng Philippine National Police. Ginagawa na rin itong emergency hotline natin at sigurado ako in just a few weeks, baka sa Hulyo pwede na, ay ma-launch na namin ito. Ang bagong PMP chief naman natin ay 3 minutes ang police response ang isinusulong sa kanyang mga hand. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tuloy ang direktiba ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa buong hanay ng pambansang pulisya na paigtingin ang paghuli sa mga kriminal sa bansa. Sa kanyang pagdalo sa flag raising ceremony ng Commission on Human Rights o CHR, binigyang diin ni Torre na pangunahing misyon ng PNP ang hulihin ng mga kriminal, alisin sa kalsada at mga komunidad. Gayunman, iginiit ni Torre na hindi dapat abusuhin ng mga pulis ang naturang kautusan at dapat manaig ang paggalang sa karapatang pantao. Anya, bahagi ng kanyang utos na gawing last resort lamang ang paggamit ng puwersa kung wala namang malinaw na banta mula sa suspek o kriminal. Nanindigan si Torre na mananatiling tagapagtanggol ng karapatang pantao ang pambansang pulisya sa kanilang pagtupad sa tungkulin para sa bayan. Sa panig naman ng CHR, itinuturing na makasaysayan ang pagbisita ni Torre bilang kauna-unahang hepe ng PNP na dumalaw sa komisyon. Ayon kay CHR Chairperson Attorney Richard Palpalatok, suportado nila ang pinalakas na kampanya kontra kriminalidad ng PNP basta ito ay salig sa batas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dapat suportado ng resibo ang pagtatrabaho ng mga pulis na magsisilbing batayan para sa promosyon. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sa kanyang unang flag raising sa Campo Crame ngayong umaga, sinabi ni Torre na dapat magsagawa ng pagrebisa sa aktwal na trabaho ng mga pulis. Layon anya nito na masiguro ang pagsunod sa tamang proseso at tiyaking epektibong nagagampanan ng mga ito ang kanilang mandato.
Sinabi pa ni Torre na dapat magpalabas ng affidavit of arrest ang mga pulis kung magpapatupad ng warrantless arrest bilang resibo. Kasunod nito, inatasan ng PNP Chief ang Directorate for Personnel and Records Management o DPRM para sa masusing pagtasa sa mga naisakatuparan ng mga pulis. Una nang sinabi ni Torre na kailangang sundin ng mga pulis ang proseso ng batas sa pag-aresto sa isang nagkasala sa batas ng may paggalang sa karapatang pantao. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Department of Social Welfare and Development o DSWD naglaan na ng tulong para sa mga apektado ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 828 na pamilya o higit 3,000 individual ang apektado ng habagat sa Central Luzon at Zamboanga Peninsula. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Agad na tumugon ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng mga pag-ulan nitong weekend dahil sa habagat. Ayon sa DSWD, as of June 8 ay may halos kalahating milyong humanitarian assistance na ang naipamahagi nito sa mga apektado. Kasama rito ang pamamahagi ng food packs sa mga displaced families o mga inilikas. Sa pinakauling tala ng DSWD, umabot na sa 828 ang pamilya o higit sa 3,000 individual ang apektado ng habagat sa Central Luzon at sa Zamboanga Peninsula. Mula sa bilang na ito, nasa halos 400 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Una nang tiniyak ng DSWD na may nakaproposisyon na itong 3 milyong family food packs sa iba't ibang panig ng bansa na handang ipamahagi sa mga maapektuhan pagpasok ng tag-ulan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Aminado si Senate Minority Leader Coco Pimentel na nakataya ang integridad ng Senado sa gagawin nitong aksyon kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong huling linggo ng sesyon ng Kongreso. Ito ay sa gitna ng umiikot na resolusyon umano ni Senador Bato de la Rosa na nagsusulong na i-dismiss ang impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Pimentel, dapat matuloy ang pagbasa ng Articles of Impeachment sa plenaryo at ang pag-convene ng impeachment court na nakatakda sa June 11. Wala na anyang dapat na sorpresa ang aksyon na mangyari dahil masisira ang mataas na kapulungan. Muling binigyang diin ng minority leader na malinaw ang itinatakda ng konstitusyon na obligasyon ng Senado na ituloy ang paglilitis at paghatol sa impeachment. Wala anyang anumang resolusyon o desisyon ng plenaryo ang mas makapangyarihan sa itinatakda ng saligang batas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan ng Philippine Bar Association o PBA sa Senado na tuparin ang kanilang tungkuling konstitusyonal na agarang isagawa ang impeachment trial. Ayon sa PBA, malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na dapat agad na magsagawa ang Senado ng paglilitis kapag naisampa na ang Articles of Impeachment. Binigyang diin ng grupo na hindi maaaring gamitin ang majority wins bilang dahilan upang ipagpaliban ang proseso. Hindi umano ito optional kundi isang obligasyon. Panawagan ng PBA, ituloy ang paglilitis alinsunod sa dikta ng saligang batas upang mabigyan ng pagkakataon ang prosekusyon na patunayan ang kaso at ang respondent naman na linisin ang kanyang pangalan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Naiintindihan ng Department of Education o DepEd ang nais ni Senador Jinggoy Estrada na maibalik sa old curriculum ng basic education at tanggalin na ang senior high school. Sa panayam ng programang Prangkahan, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na naging hinaing ng karamihang mga magulang na dagdag sa gastusin ang senior high school. Hindi rin anya nakita ang benepisyo at pangakong mas malaki ang tsansa na magkaroon ng mas magandang trabaho noong ipinakikilala pa lamang ang senior high school.
Ang nangyari sa totoo, medyo mas komplikado. Hindi naging simple yung implementasyon at marami tayong hindi ginawa sa pamahalaan para magkatotoo ito. So, sa tingin ko, nasa kamay na ng Kongreso kung gusto ipagpatuloy ang senior high school. Gayunman sinabi ni Angara na sa kabila ng mga ganitong hinaing, ipatutupad pa rin ng DepEd ang senior high school dahil nasa batas na anya ito. Ayon kay Angara, nakasaad sa batas na kailangang 12 taon ang education cycle ng mga kabataan dahil ito ang international standard. Hindi ako nagkakamali, ilan lang tayo naiiwan na hindi sumunod sa 12-year cycle noong 2012. Kaya sabi nga nila, kaya ay mas mababa yung sweldo ng ibang OFW natin pagdating sa mga engineers, pagdating sa mga ibang professionals dahil dinidiscriminate daw tayo sa ibang bansa dahil 10-year education cycle lang tayo noon. Si DepEd Secretary Sani Angara. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Hinigpitan na ng Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng voucher program para sa mga mag-aaral sa senior high school. Ito ay makaraang masiwalat ang mga anomalya hinggil sa nasabing programa sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte bilang dating kalihim ng DepEd. Sa isinagawang Brigada Eskwela sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na postpaid na ang ginagawang pagbabayad dito. Samantala, nagbabala ang kalihim na kakasuhan ang mga paaralan na gagawa pa rin ng mga anomalya kaugnay ng naturang programa. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Patuloy na babantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng school supplies ngayong papalapit na ang balik eskwela ng mga mag-aaral. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, mas papaigtingin pa ng DTI ang monitoring kung nasusunod ba ang tamang presyo mula sa mga supplier hanggang retailers. Dagdag ni Roque, may mga nakita siyang ilang mga lumabag sa presyo sa kanyang pag-iikot sa Baclaran noong Sabado at binigyan niya ito ng warning upang tumalima. Sa huli, muling siniguro ni Roque na papanagutin nito sa batas ang mga negosyante, supplier man o retailers kapag napatunayang nagsasamantala o lumalabag sa nakatakdang presyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Serbisyo para sa mga overseas Filipino worker o OFWs, mas abot kamay na sa pagbubukas ng DMW OWA OFW Global Center sa Hong Kong. Ito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng pagtiyak na mas magiging abot kamay ang serbisyo ng pamahalaan ngayon dahil direkta na itong lumalapit sa mga Pilipino sa ibang bansa alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez sa mga OFW na mas magiging abot kamay na ang serbisyo ng pamahalaan ngayon kung saan direkta na itong lalapit sa mga Pilipino sa ibang bansa alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Inihayag niya ito kasabay ng pangunguna sa pagbubukas ng DMW OWA OFW Global Center at ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan. Sa kanyang mensahe sinabi ng House Speaker na hindi lang basta isang pasilidad ang binuksan, ngunit ang mas maayos na serbisyo, pagkalinga at pinaigting na commitment para sa mga bagong bayani. Ipinahayag din niya ang malaking karangalan na makasama ang mga OFW sa Hong Kong na inilarawan niya bilang isa sa mga pinakamasisipag, matatag at inspiradong komunidad ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagtiyak niya na nananatiling buo ang suporta ng Kamara sa pagsusulong ng mga batas na poprotekta, magpapalakas at magbibigay pugay sa ating mga OFW. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Ikinatuwa ng National Security Council o NSC ang pagpapatibay ng Japanese National Diet sa Reciprocal Access Agreement o RAA. Sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na sa pag-aaproba ng Japan Diet sa RAA, magsasanib ang operasyon ng militar, pagsasanay at mga humanitarian mission sa puwersa ng Pilipinas at Japan. Anya, ang pagpapatibay nito ay napapanahon, stratehiko at nakabatay sa parehong interes ng dalawang bansa. Ayon kay Anyo, ang kasunduan ay nagbibigay sa parehong mga bansa ng mga kagamitan upang kumilos ng sama-sama, kapani-paniwala at epektibo sa panahon na nagiging sensitibo ang seguridad ng kapaligiran sa Indo-Pacific. Nilagdaan sa Tokyo noong 2023 ang kasunduan, niratipikahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong Nobyembre 5 ng 2024 at niratipikahan ng Senado ng Pilipinas noong Disyembre 16. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago at hindi malaman kung ano dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news sa pagpapatuloy ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Tuguegarao,
Dalaw Turo program ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 2 dinala sa isang sitio sa Bagao, Cagayan na nasa paanan ng Sierra Madre. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Racho. Iti gandat ang maingato, ti panakaawat kan panakaammo, iti kinapatag ti panangsalwad, iti local biodiversity in Sayangkat, ti Community Environment and Natural Resources Office, Vinosendro Alcala, ti Dalaw Turo program iti adayo apasat ti Bagao, Cagayan, ang masarakan iti sa kaanan ti Sierra Madre, 30 nga ubing agtawan 5, aging gasa nga 10 ang manipod sitio Kamunayan, Barangay Santa Margarita, tinaikan ti Gundaway, ang masuruan mainaag iti na duma-duma asi bibiyaga para suwa iti kabakbakiran, nang nangruna dagiti native trees nga adu kadakwada, dagiti endangered species kas kuma dagiti paniki ang masarakan iti nasawa sitio ken ti Philippine Eagle ken Isabela Oriole ang maatap ang masarakan matlaeng kadakwada. Napadasan pa dagito iti face painting, coloring ken interactive environmental games ang nakasentro iti biodiversity. Naanda-anda pa iti first-hand experience, iti panangaramat iti equipment kas kuma spotting scope ken binoculars para iti exit count kadagiti paniki. Ti sitio Kamunayan ket maysa kadagiti nabigbiga lugar iti Senro Alcala para iti regular monitoring kadagiti paniki. Manipod siyudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio. Kaso ng dengue sa Baguio City, bumaba ng 19%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Nabababa iti nailista kaso ti dengue tangatawan iti 10% no idilig iti napalabas sa tawen iti January 1 naging ganang June 1 iti siyudad ti Baguio. Sigun kinirubi Magsino, epidemiologist iti City Epidemiologist and Surveillance Unit iti City Health Services Office, dumanon iti talugasot kan 10 ang kaso ti dengue iti nailista itatawen. No pay kasta nagpalagip ni Magsino iti publiko asan nagpakakampante di kitoy, gaputa mangrugurugi pa ilang iti panawan iti panagtututo ken Bagyo. Kinuna na pa manipod kadigiti naso nga kaso kat talo iti pimusay gapot ti sakit nga dengue ito muna nga quarter itatawen. Manipod iti Radyo Pilipinas Bagyo, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Samantala, dumako naman tayo sa Virac. Pamunuan ng Catanduanes PNP nagsagawa ng bisita istasyon at command conference. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Como parte kang padagos na pagpapahigot kan serbisyo asin preparasyon kan kapulisan sa probinsya, personal na pinanginota ni Police Colonel Edward Quijano, Provincial Director kan Catanduanes Police Provincial Office, ang kinundusir na bisita istasyon asin command conference sa Viga, Catanduanes. Binisita ni Police Colonel Quijano ang mga municipal police stations nganing hilingon ang sa indang presenteng sitwasyon asina ang sa indang preparasyon sa mga operasyon siring man ang kakayahan na magtugon sa mga insidente. Kasabay kay ini kinundusir man ang sarong command conference na pigpartisiparan online kan iba pang MPS sa probinsya. Objeto kan pagtiripo na maipaabot sa gabos na unit ang mga primerong direktiba kan bagong hepe kan PNP na si Police General Nicolas Torre III. Saro sa mga sentrong issue ang pagtutok sa pagpapakusog kan police visibility asin marikas na response time kan kapulisan sa mga insidente sa indang kanya-kanyang nasasakupan. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Iloilo. Mahigit 600,000 pisong halaga ng ilegal na droga nasabat sa sunod-sunod na operasyon sa probinsya ng Iloilo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Paul Tarosa.
Asod-asod nga operasyon ang ginpatigayon sang Iloilo Police Provincial Office nga nagresulta sa pagkumpiska sang 673,000 pesos nga balor sang iligal nga droga. Sa banwa sang Batad, Iloilo, arestado si alias Toto matapos makuhaan sang 5 kagramo sang shabu nga nagabalor sang 34,000 pesos. Masobra tunga sa milyon ka pesos naman nga balor sang shabu nga nakumpiska kay alias Ben, isa ka job hire employee sa LGU Balasan sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Maya, Balasan, Iloilo. Samtang arestado naman si alias Zal, 39 anyos matapos ma-recover sang kapulisan ang 68,000 pesos nga balor sang shabu sa gindunsar nga operasyon sa Barangay Imbang Grande, Pasig City, Iloilo. Ang tanan nga nadakpan magapangatubang sang kaso nga pagdapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kagdugang nga kaso kay alias Toto, bangod sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagikan sa Radyo Pilipinas Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Paul. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Davao. Tulong para sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11 umabot sa malalayong isla ng rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Marcel Dasalia. Malampusong nakaabot ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 11 sa mga benepisyaryo pinaagi sa Food for Work nga kabahin sa Project Lawa at Binhi sa layong isla sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Dakong pasalamat sa mga benepisyaryo sa DSWD 11 kay dili lamang paghatag og pagkaon apan lakip na sab ang paghatag og bag-ong paglaom alang sa ilang komunidad. Ang Food for Work nga inisyatiba sa ahensya nagtanyag og alternatibo panginabuhian pinaagi sa pag-apil sa mga benepisyaryo sa makapulos ug nakabase sa komunidad nga mga kalihukan isip baylo makadawat sila og food packs alang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhian. Kini nga pamaagi nagpaligon sa mga komunidad nga andam sa klima ang kasaligan sa kaugalingon samtang nagpalambo sa pagpanalipod sa kinaiyahan og biodiversity. Pinaagi sa maong proyekto ang mga isla nga komunidad sama sa Balut gihatagan og gahom sa pagtinabangay alang sa dugay kalambuan o malungtarong kalambuan o kaandam sa katalagman. Mula rito sa Davao City, Marcel Mamondasalla para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Marcel. Yan ang ulat mula sa Davao. Samantala, dumako naman tayo sa Butuan. 120 kilo ng tilapia na ani sa matagumpay na pagpapatupad ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga sa Dinagat Islands. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Masaganang ani sa isdang tilapia na pahimuslan sa mga partner beneficiaries sa Project Lawa at Binhi dito sa Barangay Ritaglenda, lungsod sa Basilisa, probinsya sa Dinagat Islands. Mukabat sa 120 ka kilong tilapia ang naani sa usa ka community fish pond. Gawas nga doon na makaon, mikita pa ang mga partner beneficiaries gumikan kay kabahin sa ilang naani mao ang paghimubuan o dried fish para ibaligya isip panginabuhian. Sigon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Caraga, nagmalampuson ang implementasyon sa Project Lawa at Binhi sa nasangpit nga barangay dala usab sa kakugi sa mga benepisyaryo. Ingon man walay puas nga suporta sa gobyerno. Halos naa sa 20 kilo nga tilapia ang naproseso isip dried fish. Ang Tilapia Farming Initiative gisugdan sa miaging tuig ug gidumala sa Ritaglenda Farmers and Fisherfolk Association. Human ang malampusong pag-ani, giprepara na usab ang fish pond alang sa bagong tilapia fingerlings gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para masustini kini nga community-led livelihood initiative sa gobyerno. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi. Karne ng baka ipinamigay sa ilang mga residente ng Marawi bilang bahagi ng selebrasyon at tradisyon ng Idil Adha. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Miyamamagay as City Government ang Marawi Agugya Harmony and Wisdom Foundation sa karne ko labi ng gato sa pamilya puon sa transitory shelter si isa Marawi. So kasumbali o di nakakurban sa mga ayam lagi dukambing agusape na pwed kong malaybala sa galba kay ni Sugo si ko pumakagagawon igira Idul Adha taro sa ipamagay ko si ikiran aki kaming binusan. Umandan ragon na padaya ko mga programa HWF sa ipamagayran kung mga makakikinanglan. So Idul Adha o mga Muslim na isa kumipo sa alungan ni Jumaa na so talo gawi ayamot tashrik na kapopos imantua gawi. Yes, si Johania Yusuf po sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ilan sa mga mahalagang balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago at hindi malaman kung anong dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment.
Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang programang Trabahong Digital na may layuning makalikha ng humigit kumulang 8 milyong digital na trabaho pagsapit ng taong 2028. Ayon kay Assistant Secretary Renato Paraiso, tagapagsalita ng ahensya, ang paglulunsad ng pangunahing programang ito ay isang matapang na hakbang patungo sa inklusibong pagbangon ng ekonomiya at digital na transformation sa ilalim ng pamumuno ng bagong talagang kalihim na si Henry Ruel Aguda. Ginawa ang anunsyo sa pagbubukas ng National ICT Month ngayong taon na ginanap sa Basco, Batanes. May temang walang iwanan sa digital bayanihan, binigyan diin ng pagdiriwang ang layunin ng ahensya na tiyaking walang Pilipinong mapag-iiwanan sa panahon ng digitalisasyon. Layunin ng digital jobs na paigtingin ang paggamit sa lumalawak na digital economy ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng connectivity sa internet, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs, at pagbibigay ng sapat na digital skills sa mga Pilipino upang sila'y makapaghanap buhay saan man at kailanman. Sa isang mensaheng ipinaabot ni Secretary Aguda na hindi nakadalo sa seremonya dahil sa naunang mga obligasyon, binigyan din niya ang kanyang bisyon para sa isang makabuluhan at matatag na ICT sector. Ang tunay na diwa ng pag-unlad at nation building ay kapag sabay-sabay tayong umaangat sa pamamagitan ng pagtutulungan. Kabilang sa mga pangunahing advokasya ng bagong pamunuan ang pagpapalakas ng digital trust at seguridad. Kabilang dito ang pagpapatibay sa mga panuntunan sa data privacy at pananagot ng mga digital platforms tulad ng Meta sa pagtukoy at pagtanggal ng mga peking job advertisements. Bahagi ito ng mas malawak na hakbang upang protektahan ang mga manggagawang digital at tiyaking lehitimo at ligtas ang online job marketplaces. Kasabay nito, isinusulong din ng DICT ang modernisasyon ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas mabilis, mas simple at user-friendly na government e-services. Inaasahang magiging mas episyente at abot kaya ang mga transaksyon sa pamahalaan, lalo na para sa mga komunidad sa malalayong lugar. Ipinahayag ng DICT ang matibay na pananalig sa tagumpay ng layunin nitong lumikha ng milyon-milyong trabaho, kasabay ng aktibong pakikipag-ugnayan sa mga local government unit, state universities and colleges at mga kasaping pribadong sektor. Tiniyak din ng ahensya ang buong pagsuporta nito sa mga prioridad sa digitalization ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular sa paglikha ng trabaho sa pamamagitan ng digital economy at pagbibigay ng connectivity sa buong bansa.
Sa pamamagitan ng digital jobs ay isinusulong ng DICT ang isang makabuluhan at pangkalahatang digital na Pilipinas, isang bansang hindi iniiwan ang alinmang bahagi sa landas ng pag-unlad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May tuturing na vote of confidence ng mga credit rating agencies ang mataas na rating ng Japan Credit Rating Agency sa Pilipinas. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, patuloy ito ng pagkilala sa patuloy na pag-angat ng economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ulat ng JCR, mula nang maupo ang Administrasyong Marcos Jr. noong 2022, marami ng polisiya ang ipinatupad sa hangaring makamit ang fiscal consolidation, infrastructure development at poverty alleviation. Sinabi ni Recto na nananatiling committed ang gobyerno na makuha ang marami pang A ratings sa pamamagitan ng fiscal consolidation plan at road to A strategy. Ang A- rating ay isang strong investment grade score na nagpapamalas ng malakas na credit worthiness at macroeconomic stability. Ang JCR o ang latest affirmation ng JCR na A- with stable outlook ay maglalagay sa Pilipinas sa high investment grade ratings sa halos lahat ng major global at regional credit agencies. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibababa pa ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported rice ngayong buwan ng Hulyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magiging 43 piso na lang kada kilo ang presyo ng imported rice mula sa kasalukuyang 45 piso kada kilo. Naunang ipinatupad ng DA ang MSRP nitong Enero matapos magdesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang taripa ng bigas mula 35% at ginawang 15% noong Hulyo ng nakalipas na taon. Ang hakbang ay naaayon sa pagbaba ng pandaigdigang presyo matapos alisin ng India ang export ban sa kanilang non-basmati rice at ang bumababang demand matapos ang El Nino. Ang inisyal na MSRP sa 5% broken imported rice ay itinakda sa 58 piso kada kilo noong Enero at kalaunan na ibaba sa 45 piso noong Marso at 31. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal nang ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na may visa-free entry na ang mga turistang Indian national na bibisita sa Pilipinas simula Hunyo 8. Sa layuning pataasin ang bilang ng turista na nagmumula India, pinapayagan na ang mga Indian nationals na pumasok sa bansa ng walang visa sa loob ng 14 na araw basta't may pasaporte silang valid pa ng 6 na buwan, may kumpirmadong hotel booking, patunay ng kakayahang pinansyal at return o onward ticket. Samantala, ang may mga valid visa o residence permit mula sa Amerika, Japan, Australia, Canada, Shenzhen area, Singapore o United Kingdom ay maaaring manatili ng hanggang 30 araw. Hindi maaaring palawigin o gawing ibang uri ng visa ang pananatili sa ilalim ng bagong patakarang ito at kinakailangan din walang derogatory record mula sa Bureau of Immigration o BI.
Pinaalahanan din ng DFA ang mga nagnanais na manatili ng mas matagal o may layuning hindi kaugnay sa turismo ay maaaring mag-apply ng kaukulang visa sa pinakamalapit na Philippine Embassy o consulate. Para sa eligible applicants, bukas din ang aplikasyon sa pamamagitan ng evisa.gov.ph. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ngayong Lunes, 9 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 55 piso at 61 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 43 piso at 14 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 73 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 9 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 75 piso at 28 sentimo. Nasa 63 piso at 38 sentimo ang euro. 40 piso at 62 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 14 piso at 83 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nakakuha ng 2 pang bronze medal si Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo sa Asian Gymnastics Championships na ginanap sa Jecheon, South Korea nitong linggo. Nagtapos si Yulo sa 2nd pwesto sa vault finals kung saan nakuha ito ng average na 14.333 points sa likuran ni Olfati Madi ng Iran at Wang Mingqi ng China. Sa parallel bars finals, nakascore si Yulo ng 14.166 points sa likuran ni Naoka Shinosuke at Sonogai Tomoharu ng Japan. Lumahok din si Yulo sa horizontal bar finals kung saan nagtapos ito sa 7th pwesto. Sa kabuuan, nakakuha si Yulo ng 4 na medalya sa Asian Championships pagkatapos ang bronze medal sa individual all-around at 1 gintong medalya sa kanyang paboritong event na floor exercise. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Armado ng mga nakababatang players, tinalo ng Alas Pilipinas Women ang Indonesia 22-25, 25-23, 25-13 at 28-26 para manatiling malinis ang kanilang record sa 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup sa larong ginanap sa Dong An Gymnasium sa Hanoi, Vietnam nitong linggo. Ipinakita ni Eliza Solomon na ngayon pa lamang ipinasok sa torneo ang kanyang kakayahan kung saan pinangunahan niya ang opensa ng Pilipinas sa nagawa nitong 17 puntos galing sa 10 attacks, 4 na blocks at 3 service aces para tulungan ang Pilipinas sa magandang panimula sa Pool B tangan ang 2-0 record. Nakakuha naman ng suporta ang dating star ng National University mula sa mga kapwa niyang teammate na sina Angel Canino at Belia Belen kung saan nag-ambag sila ng 15 at 12 markers ayon sa pagkakasunod. Bumagsak naman sa 0-2 win-loss record ang Indonesians. Umabot sa match point ang Alas noong nagpakawala ng matinding kill si Fifi Sharma mula sa gitna para ibigay sa world number 50 Philippines ang 24-23 kalamangan sa 4th set. Subalit bumawi ang Indonesia sa pangunguna ni Ersandrina De Vega na binagsak ang bola mula sa open side at nakagawa ng attack error si Canino para ibigay ang match point sa Indonesia 25-24. Bumawi naman kaagad si Canino kung saan naipasok niya ang 2 magkakasunod na atake para ibigay muli ang match point sa Alas 27-26. Tinuldukan naman ni reigning UAAP Rookie of the Year, Shaina Netura ang laban sa pamamagitan ng off-the-block kill para selyuhan ang laban para sa Philippine Nationals. Susubukang panatilian ng Pilipinas ang kanilang malinis na record sa oras na kalabanin nila ang world number 56 Iran itong Lunes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng Barangay Ginebra San Miguel ang 6-game winning streak ng Talk and Text 97-78 sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila nitong linggo. Binuksan ng Ginebra ang laban sa pamamagitan ng
15 bago kunin ang 13-0 bago kunin ang 30-11 abante sa pagtatapos ng unang quarter. Hindi na lumingon ang Gene King simula noon at lumamang pa ng 32 puntos, 59-27 sa umpisa ng third period bago kunin ang panalo. Nakapagrehistro si Japeth Aguilar ng double-double na may 20 puntos kung saan 14 na puntos ay nagmula sa first half. Kasama pa ang 14 na rebounds, 2 assists at 1 tapal. Nanguna naman sa scoring department si RJ Abarientos kung saan nakapagtala ito ng 23 puntos, tampok ang 5 triples. Nagdagdag sina Stephen Holt at Jamie Malonzo ng 12 puntos bawat isa, habang nagtapos na may 11 puntos si Troy Rosario. Sinira ng Barangay Ginebra ang debut ni Jordan Headings para sa TNT na nagtapos ng may 10 puntos, 3 rebounds, 3 assists at 1 steal, habang nakagawa ng 18 puntos si Calvin Oftana sa panig ng tropang 5G. Dahil sa panalo, napaganda ng Barangay Ginebra ang kanilang record sa 7-3 bago nila tapusin ang elimination round kontra Rain or Shine, habang dumulas ang TNT sa 6-4 record bago ang kanilang laban kontra Magnolia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magiging maganda ang kinabukasan ng koponan ng Capital One dahil pinili ng Solar Spikers ang serbisyo ni outside spiker Belia Belen bilang kanilang top overall pick sa Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft 2025 nitong linggo. Inaasahan ang 3-time UAAP Most Valuable Player mula National University na magbibigay ng lakas sa Solar Spikers, kung saan sasamahan niya sina Leila Cruz, Iris Tolenada, Roma May Doromal at Jorel Singh sa layunin nitong mapaganda ang kanilang performance sa susunod na komperensya. Subalit hindi nakadalo si Belen sa draft ceremonies dahil siya ay kasalukuyang naglalaro para sa Alas Pilipinas Women sa 2025 ABC Women's Volleyball Nations Cup na kasalukuyang ginaganap sa Vietnam. Samantala, pinili naman ng Galleries si Jean Assis ng Far Eastern University bilang kanilang top pick, habang ang 6'1" na si Alohi Robens Hardy naman ay napusuan ng Farm Fresh. Ang mga Ateneo players ay napili din kaagad sa katauhan ni Lian de Guzman na pinili ng NX-LED at AC Minor na napunta sa Zeus Coffee, habang nakuha ng Signal HD si Erin Pangilinan na ka-teammate ni Belen sa NU. Ang Central Washington University standout na si Tia Andaya ang kinuha ng Choco Mucho bilang 7th overall pick. Nagustuhan naman ng Cherry Tigo si Baby Jean Soreño na nanggaling sa De La Salle University, at ang kanyang mga teammate na si Alea Malaluan ay napunta sa PLDT, habang pinili na akari si Chenny Tagaod ng FEU. At bilang ika-11 at ika-12 overall pick, napili si Juliana Tolentino ng DLSU ng PVL reigning champions Petrogas at Sheena Turing sa Creamline Cool Smashers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwakas sa ating segmentong sports balita, nakabangon ang De La Salle College of St. Benilde mula sa pagkabigo sa first set para makumpleto ang 26-28, 26-24, 25-16 at 25-19 panalo laban sa Colegio de San Juan de Letran sa Game 1 ng kanilang NCAA Season 100 Women's Volleyball Finals na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center nitong linggo.
Hindi mapigilan sa net ang third-year middle blocker na si Zam Nolasco pagkaraan magpakawala ng 8 matinding blocks kasama na ang match point tapal kay Vanessa Sari para magtapos ng may 21 puntos at tulungan ang Lady Blazers na talunin ang Lady Knights. Nagposte naman si Christy Ondangan ng 14 na puntos habang sina Micah Go at Shahana Yeses ay nagambag ng 12 at 10 markers ayon sa pagkakasunod. Susubukan ng Lady Blazers na tapusin na ang serye itong darating na Miyerkules sa Game 2 at kunin ang pambihirang 4-peat title. Nagtapos naman na may 19 na puntos si Sari habang naglista si Gia Makilang ng 15 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago at hindi malaman kung anong dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang ating segmentong Balitang Artista. Narito muli ang iyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Mainit na pinag-usapan lalong-lalo na ng mga fanay ng mga beauty pageant sa social media ang di umano'y pagbibitiw ni Anjakra Jutatip bilang CEO at Managing Director ng JKN Global Group sa Thailand. Ang iniisip kasi ng madla, baka ang susunod na niyang aalisan ay ang pagiging co-owner at CEO ng Miss Universe Organization. Kumbaga from Halu Universe to Baba Universe ba ito?
paglilinaw ng MUO, quote and unquote, "We want to emphasize that Anne's commitment to the Miss Universe organization remains steadfast. She will continue to serve in her role as Chief Executive Officer or CEO of the Miss Universe organization, where her dedication to empowering women and uplifting voices around the world is unwavering." So, ayun, stay kung stay itong si Kun An. Bukod dyan ay naglabas din ang Miss Universe organization ng official statement upang tiyakin sa buong sansinukob na hindi bibitawan ni Kun An itong MUO. Sabi nga sa naturang pahayag, quote and unquote, "We categorically deny any reports suggesting a change in leadership within the organization." Jack Rajutatip remains the CEO of MUO and Raul Rocha continues to serve as president. Ang pag-resign ni Anne sa JKN ay kasunod ng reklamong isinampa ng Thai Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kanya. Dahil sa naturang reklamo, pinatawan ng Thai SEC ng multa na 4.1 million baht o tinatayang 7 milyong piso si Anne at ang JKN Global Group at ipinagbawal silang maging directors o humawak ng mga executive positions sa public company sa loob ng 56 months. Pero iginiit nga ng MUO na walang pagbabago sa kanilang pamunuan kahit may isinampang reklamo ang Thai SEC. Nila, quote and unquote, "These rumors are entirely false and do not reflect the internal operations or direction of our organization." Dagdag pa nito, quote and unquote, "Under the continued leadership of Jack Rajutatip and Rocha, MUO remains committed to its mission to empowering women worldwide and producing a global platform for voices of ambition, purpose, and change." Pinayuhan din nila ang publiko at media partners na huwag maniniwala agad-agad sa mga fake news at i-check lamang ang kanilang verified social media pages. Samantala, gaganapin ang 74th edition ng Miss Universe sa Thailand sa darating na Nobyembre. Mahigit 100 kandidata ang lalahok mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang ating pambato na si Atisa Manalo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, limitado ang mga kwento ng veteran actor na si PJ Abellana tungkol sa revelasyon ng kanyang dating misis na si Rhea Reyes na siyang ina ni Carla Abellana. Nakatakda raw kasi siyang magkaroon ng interview sa broadcaster na si Julius Babaw kung saan nga ibinunyag ni Rhea na cheater di umano siya sa kanyang first and second wife. Kaya naman, hininga ng ating mga kamosa mula sa entertainment press ng pahayag si PJ sa press con ng The Heart of Music kung saan gaganap siyang ama ni Gladys Reyes. Sabi niya kaagad, quote and unquote, "Ewan ko sa kanila." Although may lumabas na siyang interview o panayam tungkol dito, ayaw na raw niyang magbigay ng masyadong detalye. Pero meron siyang na-share, quote and unquote, "Reach out happened." Yung last comment ko, I was trying to reach out. I was trying to get in touch to find out, especially to hear the side of my daughter, Carla. Pero kabaliktaran, yung anak ko pa yung hindi ko makuhanan ng information ng details. Si Tom Rodriguez na in-law ko lang yan, siya ang kusang pupunta sa akin twice. Yan ang umpisa niya na ang tinutukoy ay ang hiwalayan ng anak at ng aktor na si Tom na inilabas na sa social media ang bagong partner at anak nila. Sabi nga nila dun sa picture, reveal pero nakatalikod. Pero may nag-reveal din naman ng itsura nitong partner ni Tom. Dugtong pa nga nitong si PJ, quote and unquote, "That's why I came up with an issue with Christopher Min coming from Tom. Hindi ko yan gawa-gawa. As a parent, concerned ako sa mga bata,
pareho kong anak yun eh. Gusto kong mag-referee, gusto kong to do something na mag-patch up yung dalawa. Kasal na yun. I've experienced the separation, so I wouldn't like this to happen to my daughter as well. Yan ang dagdag niyang pahayag na tungkol niya sa nakaraang kontrobersiya sa anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na chika, may nadamay daw pala na beauty queen sa pag-post ni Tom Rodriguez ng family photo nila na hindi kita ang mukha ng kanyang mag-ina. Dahil nga mas naintriga pa ang mga follower niya, yung ating mga kamosa dyan, kung sino ba talaga itong partner ni Tom, ay pilit nilang ikinonek yun sa Miss Universe Philippines candidate na si Chela Falconer. Nagkataon kasi na sabay silang nag-post kung saan ang ex-beauty queen ay naglantad din ng kanyang baby boy. Matagal kasi niyang itinago yung anak niya na isinilang niya noong nakaraang taon para maprotektahan ito. At nang handa na nga siyang ilantad iyon ay hindi niya rin siguro na inakalang maiko-connect yun kay Tom dahil nga sabay nga silang nag-post. Makikita sa mga komento na binabanggit itong si Chela ng mga marites, kaya naman mas marami pa ang nang-stalk kay Chela at inakalang siya ang partner ng ex ni Carla Abellana. Kaya nang hindi na niya kinaya itong mga pangchichismis na ito, ay nag-post na rin si Chela at nilinaw na hindi siya ang partner ni Tom at nakiusap siya na itigil na ng mga netizen ang pagkakalat ng maling impormasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producers, sina Jerome Toledo at Steph Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento sa araw na ito. Sa ating Balitang Negosyo at Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, at sa ating Balitang Showbiz, kay Steph Vicente. Gayon din sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.